Maituturing na crimes against humanity ang ilang inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang drug war ayon sa ilang miyembro ng House Quad Committee. Sabi pa ng isa sa mga abogado ng mga biktima, admissible o pwedeng tanggapin ng International Criminal Court ang mga pahayag. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Dahil sa pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ng isang co-chair ng Quadcom sa Kamara, nasa Department of Justice at ibang ahensya na ang bola para mag-imbestiga. These cases could include crimes against humanity as penalized under Republic Act No. 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity, and other criminal laws, not to mention the potential jurisdiction of the ICC. Pag hiniling po ng DOJ that we can turn over the documents, we will do it. Panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isumite ng Senado ang affidavit at recording ng pagdinig kahapon sa International Criminal Court. Sabi niya mahirap daw makamtan ng hustisya, lalo na kung ang inaakusahan ay isang dating Pangulo. Sa tingin ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs na dumulog sa ICC, admissible o pwedeng tanggapin ng ICC ang mga pahayag ni Duterte sa Senado. Dalawa lang naman ang tanong dyan, is it relevant? Is it material? Relevant o kadikit ba? O may relasyon ba yan doon sa pinag-uusapan na investigasyon sa ICC? Yes, tungkol sa war on drugs ni Duterte. Material, importante ba yung iharap sa ICC? Yes, kasi ito na mismo yung mga sinasabi niya. Pero sabi ng ilang co-chairs ng Quadcom, mas mainam kung korte sa Pilipinas ang hahawak sa kaso. Well, I have always been true to my statement since we started the EJK hearings that I'm not going to allow the ICC to get our documents for that. Parang mas maganda na domestically na lang siya ma-prosecute, no? Para pag halimbawa, ang DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni-charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since nagsalita na ako sa niyan dati pa. But of course, the international community is really watching. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So I think it's really up to the DOJ to do their work. Kinukuna namin ang pahayag ang Department of Justice ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ilang araw na ring isolated ang ilang lugar sa Cagayan at Isabela dahil sa mga umapaw na ilog dulot ng bagyong Christine. Libo-libong residente ang agad hinatiran ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Dahil malapit sa ilog, madalas daw ma-isolate ang Sitio Arsag sa Barangay Linaw East, Tuguegarao City sa Cagayan tuwing may bagyo. Ganyan ang sinapit ng lugar sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Christine. Napaghandaan man, hindi pa rin nakaligtas ang ilang pananim. Gaya ng maisa ni Aurea na nalugi na raw ng 20,000 pesos. Nang Lunes, tapos bumigla yung uulan na ma'am. O gano'n ma'am na sinabi na mayroon ng bagyo ma'am. Yun na yung mais namin inabaha. Pag ganun ma'am, nagiging sila na isolated during the time of calamity o kalamidad, ay lagi sila nang binibigyan ng tulong. Sila yung unang-unang nabibigyan. 4 na araw ding isolated ang Sitio Fugo sa Barangay Maluno Norte sa Benito Soliven sa Isabela. Si Vicencio,
10 sa 30 niyang alagang manok ang naanod ng baha. Yung nauna na ligtas ko, ma'am, 3 kalabaw at saka baboy. Yung manok, 10 hindi ko nakita. Gusto namin umalis, bigla umaano yung hagos ng tubig kasi hindi kami nakaalis dito. Kaya ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 5th Infantry Division ng Philippine Army, ay naghanda ng pagkain sa Tuguegarao East Central School at nagbigay ng food packs, gayon din sa Barangay Linaw East. Salamat po talaga GMA Kapuso for the help that you have been giving to Tuguegarao at mga nag-feeding program pa po kayo. Maraming salamat po. 2,000 katao mula sa 2 barangay na malapit sa ilog sa Ilagan, Isabela naman ang nabigyan ng tulong. Sa kabuuan, 7,312 katao sa Cagayan at Isabela ang ating nahatiran ng tulong. Lubos kami magpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation na naunang-unang nag-abot ng tulong para sa aming mga nasalanta ng bagyong si Christine. Baka po nais ninyong tumulong. Maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Reward at Metrobank credit cards. Daman na ang epekto ng bagyong Leon sa ilang bahagi ng bansa tulad sa Cagayan kung saan nakataas ang signal number 2. Ang ilang taga-Batanes naman ay nagtali na ng kanilang mga bubong bilang paghahanda. At nakatutok si Jonathan Andal. Binulabog ng malakas na ulan at bugso ng hangin ang mga residente sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan kung saan nakataas ang wind signal number 2 bunsod ng bagyong Leon. Ganyan din ang naranasang pag-ulan sa Tuguegarao City. Wala mang ulan, dama naman ang bugso ng hangin sa Cagayan Valley sa mga idinuduyang dahon ng mga puno. May pag-ulan na rin sa Lawag City, Ilocos Norte, kaya ang ilang magsasaka puspusa ng pag-aaning sa kanilang mga palay. Sa Batanes naman, nagtatali na ng mga bubong at naglalagay ng tapangko sa mga bintana ang Ivatan sa Itbayat bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Leon. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaugnay sa pinagsamang epekto ng nagdaang bagyong Christine at ngayoy bagyong Leon, aabot na sa 111 ang naiulat na nasawi, 14 dyan ang kumpirmado na. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kinasuhan ng COMELEC si dismissed Mayor Alice Go ng material misrepresentation. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagsinungaling umano si Go sa kanyang Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde noong 2022 elections nang sabihin niyang Pilipino siya. Lumabas sa pagsusuri ng COMELEC na nag-match ang fingerprint ni Go sa kanyang voting records sa fingerprint ng Chinese national na si Guo Huaping. Isinampa ng COMELEC ang kaso sa Tarlac Regional Trial Court. Inaasahan daw ng COMELEC na agad na maglalabas ng warrant of arrest ang korte. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang kampo ni Guo. Wala pa ring pasok sa ilang lugar bukas dahil sa pinsala ng bagyong Christine at sa banta ng bagyong Leon. Suspendido lahat ng klase sa Naga City hanggang November 3. Wala ring pasok sa buong probinsya ng Albay bukas. Mula kindergarten hanggang grade 12 naman ang walang pasok bukas sa Apayao na nasa ilalim ng signal number 2. Half-day na lang ang pasok sa gobyerno at lahat ng klase sa October 31, base po yan sa anunsyo ng Malacanang. Yan ay para bigyang daan ang mga empleyado na bumiyahe sa kanilang probinsya para sa undas. Nakasalalay naman ang suspensyon ng pasok ng mga nasa pribadong kumpanya at opisina sa kanilang mga pinuno. Sa Senado naman, buong araw ng walang pasok sa Huwebes ayon sa deklarasyon ni Senate President Chis Escudero. Para maiwasan ang labis na pinsala dulot ng mga kalamidad, binigyan din ng Office of Civil Defense ang halaga ng geohazard map ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Sa pagdaan ng bagyong Christine, 125 ang nasawi. Mahigit 100 pa ang nawawala. Marami sa mga nasawi dahil sa mga landslide. Pero paano ba malalaman kung ang iyong lugar ay posibleng tamaan ng landslide? Sa isinagawang briefing ng Office of Civil Defense tungkol sa epekto ng bagyong Christine, binigyang din ang kahalagahan ng geohazard maps ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR.
Kumpleto ho yan. Kaya nga lang, kailangan gamitin talaga ng todo. Lalo na yung mga kasamahan natin sa local government units. Ito yung geohazard map ng Bayanihan Geosciences Bureau. Kahit sino may access sa mapang ito, basta't may internet connection ka, makikita mo na kung ang iyong lugar ay isang landslide-prone area o isang bahayang lugar. Ang problema ayon mismo sa OCD, tila kulang ang may alam na may ganito ng mapa. Hindi na ngayon yung panahon na hindi alam yung mangyayari. Kulang lang sa kaalaman na meron ng ganyang impormasyon. Sa pinakahuling pulong nga daw ng Office of Civil Defense, napag-usapan ang pagpapaigting ng ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at mga membro ng lokal na media sa kanilang lugar para ang mga impormasyong ito paulit-ulit na sasabihin tuwing may papalapit na bagyo o sama ng panahon. Aminado ang MGB, bagamat sa ngayon maganda at extensive na ang kanilang geohazard map, kailangan pa ng mas maraming datos para mas lalo pang maging accurate ang landslide prediction. As of now po, about 50% po ang na-meet po natin for our updating ng 1 to 10,000 scale ng ating rain-induced landslide and flooding po. And we aim to finish it by 2028 po. Ang barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas, kung saan 20 ang patay sa landslide, pulang-pula sa geohazard map. Ibig sabihin, mataas ang tsansa magka-landslide kapag malakas ang ulan. Bukod sa hazard map, may ilang lugar na nilagyan na mismo ng warning sign na malapit ito sa landslide. Paalala ng OCD, marami ng impormasyon tungkol sa panganib tuwing may sama ng panahon. Kailangan lang itong alamin at gamitin. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras. Nakikita ng United Nations ang potensyal ng Pilipinas na makamit ang 17 Sustainable Development Goals o SDG. Ang mga yan po yung mga target na makamit ng mga bansang kasapi ng UN, kabilang ang zero hunger, gender equality, quality education, climate protection at iba pa. Ang eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa pagtutok ni Pia Arcangel. Taong 2015, inilatag ng United Nations ang 17 Sustainable Development Goals o SDG. Kabilang dito ang zero hunger, gender equality, quality education, climate protection at iba pa. Ang Pilipinas, pang-72 sa 167 bansa pagdating sa SDG score, isa sa pinakamababa sa ASEAN. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay UN Deputy Secretary General Amina Mohamed na nasa Pilipinas para sa International Conference on Women, Peace and Security, sinabi niyang hindi nag-iisa ang Pilipinas sa hirap na maabot ang SDG. Dahil daw ito sa COVID pandemic at ang iba pang factor tulad ng climate crisis at gera sa Ukraine. The world is not doing well. It's not just the Philippines. We have a terrible score of 17% of the SDGs globally. What has really constrained countries for not achieving the SDGs has been the international finance. I see the potential for the Philippines to do much better, but it needs also the support of the international community. Naniniwala si Mohamed na hindi imposibleng maabot ng Pilipinas ang SDGs. I'm very optimistic that you will go far. There are a number of challenges that you have ahead. Reforms have to be owned and they have to be consolidated upon. It's important that we look at all the communities. Ngayong taon ipinagdiriwang ang ika-79 na anibersaryo ng pagkakatatag sa UN. Bagamat marami pa rin ang nagtitiwala sa kakayahan at kapasidad nito, may mga bansang kumukwestiyon sa pagiging epektibo nito. Pero para sa UN, nananatili ang kahalagahan ng kanilang organisasyon. Multilateralism still works and is still very important to our global family, being able to have a voice for their concerns, for the opportunities, for the challenges, a space where there is a light on all issues. Without us having that space to continue to try to do that, it would be much worse. Para sa GMA Integrated News, Pia Arcangel, Nakatutok, 24 Oras. At good news naman sa sports, bagong parangal ang hatid sa bansa ng 18 anyos na Pinoy jet ski racer matapos makamit ang kanyang ikalawang world title sa sinalihang kompetisyon sa Amerika. Kilalanin siya sa pagtutok ni Darlene Kai. Lakas at bilis na sinamahan ng determinasyon. Yan ang naging puhunan ng 18 taong gulang na Pinoy jet ski racer na si Anton Ignacio.
para manguna sa 2024 International Jet Sports Boating Association o IJSBA World Finals na ginanap sa Lake Havasu City sa Arizona, USA. Champion sa Pro-Am Runabout 1100 stock event si Anton matapos magtala ng 173 points kung saan tinalo niya ang mga pambato ng iba't ibang bansa gaya ng Germany at Thailand. Historic din ang panalong ito ni Anton dahil bukod sa siya ang pinakabatang Pinoy jet ski racer at ikalawang world title niya ito sa magkasunod na taon. It's a feeling that will forever stick with me because more than the win, I feel like I made a lot of people proud back home. I know that I've been working hard for that. That was really a good moment for me. Git-gitan anyang naging kompetisyon ngayon kaya hindi raw niya inaasahan na mananalo siya. This year was way harder because there's this one person I'm against. He's a 4 or 5-time world champion already. And everybody there is a world champion already. When he crossed the line, napaluhod na lang ako. I have our flag with me. So I was just waving our flag. And syempre I was crying dahil nakita ko kung gaano yung hirap, yung determination ni Anton. The feeling this year, it's still a total surprise because it's a different division. I was in fact hesitant for him to join because I said, why? Parang baka hindi pa niya kaya. So nung nanalo siya, parang nakatingin sila lahat sa akin. Of course, I was so happy. In fact, I was crying and it's a best feeling. Magpapahinga lang daw saglit si Anton bago magbalik training para sa kompetisyon naman sa Disyembre. All of this was worth it. All the hard work and sacrifices. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Humabol sa biyahe ang ilang pasahero bago ang posibleng suspensyon ng operasyon ng Port of Abra de Ilog sa Occidental Mindoro dahil po sa Bagyong Leon. Kabilang diyan ang ambulansyang may kailangang ilipat na pasyente sa Batangas. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Nagmamadali ang ilang pasahero sa Port of Abra de Ilog sa Occidental Mindoro sa pangambang hindi makabiyahe pag tumama ang Bagyong Leon. Si Cristeta, kasama pa ang anak galing Batangas Port. Nagmamadali nga po kami makabalik kasi nga po may bagyo po ulit eh. Balik kayo na lang po kami lumawas, bumalik po kami agad. Babatangas naman kaninang hapon ng ambulansyang ito. Transfer patient po siya, medyo nahirapan po siya kasi kailangan po sa Batangas po mailuwas kasi kulang po kami dito po sa ospital namin sa Mamburao. Kanina po, umaga wala pong biyahe, hindi po makarampa. Umabot po kami dahil may pasyente po talaga. Mula naman sa isang lugar na binayo ng Bagyong Christine, dito naman sa Mindoro mag-iikot ang grupong ito ng mga foreign missionary. Hindi raw nila akalaing posible na naman silang ulanin dahil sa isa pang bagyo. So we've been working with Vice Mayor Gary and some of the local pastors there doing relief work and just kind of like cleaning up some of the lakeside areas. I trust the Lord. And I trust that He'll keep us safe. And you're doing relief work, so you're probably gonna be needed here more. For sure. Ayon sa pamunuan ng Port of Abra de Ilog, ilang araw na suspinde ang operasyon sa Pantalan dahil sa Bagyong Christine. Nitong araw ng Linggo lang sila ulit nagbukas. Sa ngayon, wala pa naman daw abiso kung maaapektuhan ng mga biyahe papunta at paalis dito. Pag signal number 1 ng port of destination or yung port of origin, automatic po nagkakanselado na po ang biyahe. Pwede silang pumunta ng Puerto Galera or ikot sila sa via San Jose papuntang Calapan Port. Kung ano ang kasalukuyang sitwasyon nito, maaari siyang magbago. Hindi lang kasi pagkakaroon ng signal ang naging basihan. Minsan ay kapag sobra ang alon, or ang barko, wala mang kanselasyon ng ating PPA, nagkakansela ang ating mga shipping lines owner. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Lubos na hirap at pasakit ang pinagdaanan ng mga character ng hit GMA Prime series na Pulang Araw. Kaya ngayon, abangan natin ang pagbangon ni Adelina, Eduardo, Hiroshi at Teresita laban sa mapangahas na si Colonel Yuta Saito. Makichika kay Aubrey Carampel. Makapigil hininga ang eksenang ito kagabi sa GMA Prime series na Pulang Araw ni Barbie Forteza, David Licauco at Dennis Trillo. Maaari kang mabuhay kung magsasabi ka ng totoo. Ngunit kung hindi,
Ang buhay kasi ni Adelina nalagay sa alanganin dahil sa paglalaro ni Colonel Saito ng Russian roulette para paaminin at ituro ang kuta ng kanyang kuya Eduardo, played by Alden Richards. Kung mabubuhay si Adelina at hindi tatamaan ng bara na ito, ay pakakawaran ko kayo. Kaya tatanungin ulit kita. Nasaan ang iyong kapatid? Si Hiroshi labis na nagmakaawa para mailigtas ang buhay ni Adelina. Yamero! Kaisa! Yamero! Kaya naman muling usap-usapan ang husay nila sa pagganap ng mga karakter. Overwhelmed si Barbie dahil marami ang sumusubaybay sa biggest family drama series. Nung una, aaminin ko, katulad ni Alden, medyo may adjustment na nagaganap kasi mabigat nga yung material namin eh. Pero ngayon medyo nasasanay-sanay na kami. Pero paano kaya naiiwasan ni Barbie na sobrang maapektuhan sa mga intense na eksena? I try my best to get out of the character the moment the director says cut. Pero while I'm in the scene, while we're doing the scene, grabe yung epekto sa akin ng bawat eksena. Kumusta naman kaya pag ang ka-eksena ni Barbie ay si David? Iba rin yung binibigay niya sa akin. Talagang may full of love and very delicate talaga yung pag-approach namin sa eksena. Dahil sa hirap at sakit na dinanas ng kanilang mga karakter, dapat abangan ng mga kapuso ang character development ng lead cast na ready nang bumangon. Para sa lahat ng mga namatay kong kasamahan sa gerang ito, babangon. Nilayo niyo ako sa mga taong mahal ko. Binaboy niyo ako. Pero babangon ako. Nirit niyo akong lumaban para sa gerang ayaw ko. Ngunit para sa pag-ibig, babangon ako. Pakulong at pahirapan man nila ako. Para sa pamilya at sa pagmamahal, babangon ako. Abangan ho natin kung magkakahiwalay bang muli si Adelina at si Hiroshi. Malalaman din natin kung ano ang masakit na magaganap sa pamilya ni Adelina. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 57 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.